So, good evening, everyone. So, for our last topic, we have these types of communities. So, the reason why nag-video lecture na lang ang Sir Zeus, it is simply because wala tayong time no, kanina. Okay? And then, marami din excuse, tsaka marami din wala sa klase. And then, sabi ko, video lecture ko na lang to para kahit paano mapapanood ang lahat. And then, kasama pa rin naman to kasi sa ating monthly examinations. Ano? So, let's start. So, for our last lesson, lesson 5, community typologies or types of communities. So, at the end of this lesson, so we have these focus questions. Meaning to say, you are able, or at the end of this lesson, you are able to answer these questions. Or masasagot niyo yung mga tanong na to. So, first one, what are the different types of communities? Number 2, describe and give examples of each type of community. Number 3, differentiate formal and informal communities. And for the last question, differentiate urban and rural communities. So, for community, alam na ng karamihan sa inyo, pag sinabi natin na community, it is not just about people, no? It is not just about a group of people. Now, when we say community, it is a group of people wherein meron silang rules, regulations, beliefs, norms. Kumbaga, nagkakaroon sila ng sama-samang layunin. So, doon nabubuo ang isang community. And now, let's talk about types of communities. So, we have here 8 types of communities. So, let's move forward first sa ating formal communities. So, sabi dito, engage in joint activities and discussion, help each other and share information with each other. They care about their standing with each other. No? Ano pa pag sinabi natin formal communities? No? Tandaan, when we say formal communities, that is a group of people with rules and roles who work together and know their responsibilities. Meaning to say, kapag sinabi natin na formal communities, formal, no? Merong rules ang bawat members, merong mga responsibilities na sinusunod. So, it is not just about a people or group of people. It is because ang mga tao sa community na to ay merong layunin, clear objectives, patakaran, at lahat ng mga miyembro ay merong iba't ibang roles. Halimbawa, sa paaralan, may principal, may teacher, may students. So this is a type of formal communities. It is simply because in formal communities, like what I've said, kailangan merong rules. Ano ba yung rules ng school? To give knowledge, to give information, skills, improve skills and talent ng mga bata. What are the roles ng mga teachers? To give and to enhance the ability of the students, knowledge of the students. Ano yung roles or kumbaga responsibilities ng mga students, no? So they need to follow the rules and regulations of the school, no? Tulungan ang kanilang sarili. So kaya natin sila tinatawag na formal communities. It is simply because we have these rules and roles in our communities. Hindi sila nagsasama-sama dahil gusto lang nila, or hindi nabubuo ang community na to or yung formal community dahil lang sa gusto nila. Okay? So, yun. Here are the examples of formal communities. So, we have this one, eco-villages. Second one is co-housing communities, co-ops communities, religious communities. So, sinasabi natin na unahin natin dito yung eco-villages. So, more likely, pag sinabi natin na eco-villages, ito yung mga community na nakatuon sa kapakanan ng tao at kalikasan. No? Kaya sabi dyan, community or eco-villages community help each other to create more ethical, fairer, and more egalitarian societies. Meaning to say, si eco-villages is a type of formal communities. Kasi nga, meron siyang sinusunod, meron siyang gustong gawin, meron siyang layunin or objective pagdating sa kanyang mga members. So, ano daw yon? So, pag sinabi natin ng ethical, kumbaga, ang mga tao dito ay sinusunod ito. Pag sinabi natin ng ethical, kumbaga, doing the right thing, paggawa ng mabuti,
Pag sinabi naman natin na egalitarian it is talk about unity, pagkakapantay-pantay or pagkakaisa ng mga tao, no? Equality, no, pantay-pantay na trato, opportunity para sa lahat ng members. So that is the objectives of this community or eco-villages, no? Walang inuuna o walang pinapaboran, lahat may pare-parehong karapatan at pagkakataon, no? So that's the reason why eco-villages is a type of formal communities. Next one. So ito yung example ng ating eco-villages. Ano? Ayan. So as you can see, napaka lang talaga nila, napaka yung nature nila is napaka-natural. No, it is simply because more on inaalagaan kasi nila yung kanilang mga nature. Ano? Okay. Next one is the co-housing. When we say co-housing, it is a community where private homes are close together and have shared spaces. When we say shared spaces or facilities na nandito ay kagaya niyang nasa larawan or sa picture, no? They are private houses or kumbaga sabihin natin na magkakaiba sila ng mga bahay. But then again, ang pinaka-objectives nila is to shared spaces or facilities. No, halimbawa, shared garden, kitchen, or rooms, no? No, kung saan ang pinaka-objectives nila ay tulungan yung mga members nila. No, meron silang rules, meron silang sinusunod, meron silang mga responsibilities as a member of this co-housing community. Wherein ang pinaka-rules nila is kumbaga kailangan kung ano yung meron ka, pwede mong paggamit sa iba. And your responsibility is to also give to others kung ano yung mga meron ka. Ano? So, yun. So, next one is the co-op or cooperative. Pag sinabi natin na co-op or cooperative, it is a group of people wherein sama-sama nagtutulungan para sa kanilang pang-ekonomiya. Ano? For example, isang grupo ng mga magsasaka na nagsasama-sama para maibenta yung mga patas nila na product. Let's just say, tawag dito, yung mga palay. Ano? So, nagkakaroon ng sama-samang, kumbaga, grupo ang ating mga farmers para, ibigay yung mga bosses ng mga magsasaka. Ano? So, that is cooperative. Another example, when we say cooperative, ito yung mga grupo ng tao na tumutulong or binibigyan tulong ang ibang mga tao. Halimbawa na lang, meron tayong mga yung mga pautang. Ano? So when we say this kumbaga yung organization or community ng mga nagpapautang nito, meron silang rules, regulations, no, kailangan sundin para makautang or para kumbaga makatulong sila sa iyo. So this is a type of formal communities. Kumbaga meron silang gustong gawin or meron silang clear objective. It is to help their members. Pero kailangan nilang sundin or may kailangan silang munang gawin para kumbaga matulungan yung ibang tao. Ano? Okay. Next one is the religious community. So nakalagay dito, a religious community is a community, a group of people who practice the same religion. So any idea kaya kung bakit kasama si religious communities? No? Pag sinabi kasi natin na religious communities, ito yung grupo ng mga tao na nagkakaroon ng pagsasama-sama dahil sa may pareha silang pananaw or beliefs when it comes to religion, no? Ang religion kasi hindi naman siya basta-basta na lang na kumbaga sasabihin natin na pwede ka kagad maging member. So meron tayong ginagawang step by step, no? Yung iba nagpapabinyag, yung iba kumbaga kailangan muna ng mga komunyon, no? So those are the types of or kumbaga kailangan mo nang gawin para makasali ka sa kanila. Hindi yung kaya ka lang nandoon sa religion na yon is dahil gusto mo lang. No, hindi. So dahil ang religious communities ay may sinusunod, may mga batas, may mga rules tayong ginagampanan at responsibility. Kaya siya napasama sa ating formal communities. Again, pag sinabi natin na formal community, it is a group of people na may malinaw na patakaran, clear objectives, roles, no? Nagtutulungan at alam nila yung kanilang mga responsibility pagdating sa kanilang community. Sa madaling salita, pag sinabi nating formal community, planado.
Organize yung samahan. Hindi lang basta-basta nagkakasama or nagsasama-sama. Okay? Next one. Yan. So, if we have these formal communities, of course, we have this also informal communities. So, consists of a set of personal relations, social networks, common interests, and emotional source of motivation. So, any idea kaya kung bakit tinatawag na formal communities? Okay. So, tignan natin yung mga examples dito. So, examples of formal communities is the academic communities, recreation communities, and then the retirement communities. When we say informal communities, it is a group of people na, or ito yung mga grupo ng tao na nagre-relate sa isa't isa. Or sabihin natin na nagkakasama-sama dahil sa kanilang personal relation, pagkakaibigan, magkakaparehong interest or pagkakaroon ng common interest sa isang bagay. So, first one is the academic communities. So, bakit kaya kasama dito ang academic communities? So, para mas madali natin maintindihan, sa academic communities kasi, ganito yan. So, if sa isang klase, no, magkakaroon ng community ng mga dancers, wherein sa isang klase, hindi naman lahat ay kumbaga dancer. No, tatanungin ko sa inyo kung sino yung mga may hilig sa mga dancers or sino yung mga may hilig pagdating sa pagsasayaw. So, might some of you will raise your hand and yung iba ay hindi. No? Ibig sabihin nito, yung mga tumaas ang kamay, kumbaga sila lang yung may mga gusto or interest. So, pagsasama-samahin ko yung mga yon and matatawag natin sila na informal communities. It is simply because wala naman silang rules na kailangan sundin. Wala namang responsibilities na kailangan sundin. Wala namang, kumbaga, clear objective pagdating sa academic communities. Kasi, kumbaga, kaya lang sila nagkasama-sama dahil sa meron silang personal interest or common interest. Ano yung common interest nila? Yung pagsasayaw. No, that is informal communities. No, ano pa? Sa mga kaibigan mo or sa mga grupo ninyo, no, nagkakaroon kayo ng informal communities. Pag sinabi natin na informal communities, kaya lang naman kayo nakakapagsama-sama or kaya kayo nagkakaroon ng grupo. It is simply because of the emotional sources or motivation. Ano, ibig sabihin nun, wala naman kayong sinusunod na mga batas. Wala naman kayong literal na responsibility sa isa't isa. No? Kaya lang kayo nagkakasama-sama. It is simply because masaya kayo pag magkakasama. No? Kumbaga, you give motivation or you gain motivation from your friends. No? So that is the example of informal communities. So academic communities is a type of informal communities. For the next one, the recreation. When we say recreation, it is a group of people who come together for fun or hobbies. No, example na yan, mga sports team, clubs, dance clubs, no? So, more on sa recreation kasi ito yung mga grupo ng tao na nagsasama-sama dahil gusto lang nila ng hobby or masaya sila, no? Kagaya na sa academic academic communities natin. Dito sa recreation communities natin, kaya naman sila nagkakasama-sama dahil masaya sila or may masaya silang ginagawa. Or let's just say ito yung nagiging hobby nila. But then again, dito sa recreation communities, they don't have clear objectives. Kumbaga, kaya lang sila nagkakaroon ng organization or kaya lang sila nagkakaroon ng pagsasama-sama. It is because of their hobbies. It is because of, kumbaga, fun. I hope malinaw yon. And then this one, retirement. No, pag sinabi natin ng retirement, it is a group of retirees who interact socially and share activities. Example na yan, itong Senior Citizen Club. So, sa madaling salita, kaya tinatawag na informal kasi nagtutulungan or nagkakasama-sama lang sila dahil sa friendship, enjoyment, common goals, hindi sa trabaho official na tungkulin. Again, pag sinabi natin na informal communities, nagkakasama-sama lang yan or nagkakaroon lang tayo ng organization or community is simply because masaya tayo. Because of friendship. Because of common goals. Pero wala tayong clear objectives sa ating community.
Wala tayong malinaw na layunin, wala tayong malinaw na tungkulin, wala tayong malinaw na responsibility. Kaya siya tinawag na informal. Okay? Okay. Next one is the urban communities. No, when we say urban communities, communities that are large in land and population. No, because large in land population, of course, advanced in science and technology na rin, and have a favorable or sabihin natin na magandang environment. No, diverse cultures and people engage in various occupations or maraming trabaho dito sa urban communities natin. And of course, diverse na yan. No, diverse cultures. Dito sa urban communities natin, iba't iba ng mga kultura ang meron dyan. Ano? Dahil sila ay nasa urban community na or nasa city na sila, no. Ito yung type of city natin. Okay? Urban communities. Ayan. So next one is the characteristics of urban communities. So dito sa mga characteristics na to, merong positive and of course negative. So dahil alam na naman natin yung mga positive, kumbaga favorable environment, magandang mga tanawin, kumbaga advanced na sila sa mga science and technology. But then there's a disadvantages pa rin, no? Like for example, overpopulation, no? People are crowded, yan. Greater pollution, no? Iba't ibang pollution yung meron tayo doon. And of course, kumbaga mas mataas yung rate natin or yung higher crime rate, no? Highest crime rate natin sa bansa, no? Kapag sa mga urban kasi more on dito na nangyayari yung iba't ibang uri na krimen, kaya ng pagnanakaw, no? Isa na 'yon sa mga pagnanakaw, sabihin natin na iba't iba pang uri ng krimen. Ano? So 'yon. Next one. Again, pag sinabi natin na urban communities, large, no? Large in land or population. Pag sinabi natin na urban communities, it is advanced in science and technology kasi nga nasa city na sila. Okay? Next one is the rural communities. When we say rural communities, it is the community usually grow their own food and meet their daily need. No, usually produce their own food for substance. No, dito naman sa rural communities, more on natural environment na. Ayan. So alamin natin yung characteristics of rural communities. So first one is the greater personal interaction. No, sa rural communities kasi mas nakikilala or kumbaga kilala natin ang bawat tao sa community natin. Ito yung isa to sa mga characteristics. Unlike sa urban na halo-halo na magkakasama, hindi na natin halos madalas nakikilala yung mga nakakasalumuhan natin. Unlike dito sa rural communities, no, greater personal interaction, mas nakikilala natin or mas kilala natin yung mga tao sa ating community. Deep long-term relationship, matagal at malalim na kumbaga ugnayan, no, ng mga members pagdating sa kanilang community. Generally, peace and order exists, no? Kung sa urban, madaming krimen, dito naman sa rural communities, halos sabihin na natin na meron naman, pero sobrang konti or madalang lang. So usually mababalitaan lang natin or nagiging issue lang pagdating sa ating rural communities yung mga yung mga nagsusuntukang mga laseng. Ayan, yun. So yun yung mga examples lang ng kumbaga problema na madalas natin usually na nakikita dahil sa mga sobrang barikan or sobrang inuman. Ayan. So, ang nagiging issue nito pagkatapos nun ay nagsusuntukan yung mga nagiinuman, sila na nga lang din doon. So, yun. So, next one is mutual give and take affairs. No? Ibig sabihin, nagtutulungan at nagbabahagi ng mga resources or let's just say service. No? Dito kasi sa rural communities compare sa urban, no? So, just to share you a story. Noong ako ay napunta sa Maynila, lahat ng gagawin ng mga tao doon or lahat ng kumbaga mga tulong nila, lahat 'yun may bayad na. No, just imagine ako yung nagtanong ng lugar sa may parteng Cubao. And then sa part na 'yon, may tumulong sa akin na lalaki. Akala ko naman concern kumbaga
citizen lang na gustong makatulong sa isang taong naliligaw. Ayan, pagkatapos pala nun ay nanghingi na ng barya. Ibig sabihin nito, lahat ng mga ginagawa nila doon may bayad or lahat ng itatanong mo, papagawa mo may bayad. Pero dito sa rural communities na to, kumbaga dito libre, nagtutulungan or sabihin natin na mas maangat ang bayanihan or service pagdating sa ating rural communities. And the next one is emphasis of shared values. No? Para sa rural communities, mahalaga kasi yung magkakapareho nilang paniniwala or tradition. No? They celebrate their kumbaga traditions or mas kumbaga pinapahalagahan nila yung mga tradisyon na meron sila. And the next one, vernacular is usually spoken. When we say vernacular, kumbaga yung dialect nila kadalasan na ginagamit. Halimbawa na lang sa Pangasinan, no? Vernacular is usually spoken if kumbaga nandoon ka sa rural communities na yon or sa parteng Pangasinan, ang maririnig mo is yung dialect nila mismo. Yung lokal na dialect na ginagamit nila. Andyan yung Pangasinan, andyan yung Ilocano, andyan yung Kapampangan. Ayan. So, vernacular is usually spoken. Kung ano yung local dialect nila, yun yung maririnig mo talaga. So, isa yun sa mga characteristics ng rural communities. And then, wider area. Unlike sa urban communities ay sobrang crowded na ng lugar nila pagdating sa mga buildings. Dito naman sa rural communities, makikita natin or isa sa mga characteristics ng rural communities ay yung malawak na palayan, kumbaga kagubatan, ayan. That is the example of wider area. Okay? Okay. So, yun. Next naman tayo dito sa local community. So, when we say local community, in simple terms, it is the people in your barangay, barrio, or let's say, just say a neighborhood who know each other and help one another. No? Share common activities or needs. Pag sinabi natin na local communities, ito yung mga lokal na tao sa ating community or komunidad. Ayan. So, community plays an important role in every aspects of our lives. Now, being a part of a community can make us feel as though we are part of something greater than ourselves. It gives us opportunities to connect with people, to reach for our goals, and makes us feel safe and secure. So, ano ba yung mga sabihin natin ng mga program or sabihin natin ng mga tao or grupo ng tao dito sa ating local community. So, first one is the ESD or the Education for Sustainable Development Program. So, these programs that train teachers and community works together, no? Because, kumbaga, they want their community or local community strengthen skills for sustainable project, no? Ibig sabihin nito, pinapakinabangan ng mga tao o pinapakinabangan ang mga tao dito sa lugar nila. Halimbawa na lang sa local communities. If there are kumbaga specific place na hindi naaabot ng education or quality education, there are a group of teachers na sabihin natin na kumbaga tumutulong pagdating sa kanilang kabataan, no? Na kumbaga handa silang tumulong sa kanilang community or sa kanilang local community. Okay. Next one is the inclusive community-based or yung ating DRRM. So when we say DRRM, it is disaster risk reduction and management. Meaning to say, kumbaga sa mga activity na to, yung mga nangyayari sa loob ng isang community, kumbaga sila ay tumutulong sa mga tao sa lugar nila, no? Para mas maging handa sa sakuna or sa mga or para salo or doon pinaka term doon to kumbaga join sa mga plano na nagkakaroon ng or pagpaplano pagdating sa calamities. No, more on kasi pag sinabi natin na DRRM, it is planning or preparing for disaster. Ito yung usually na ginagawa sa mga local communities, no? Kumbaga pinaka-focus nila is tulungan yung community nila magbigay ng mga informations, magbigay ng mga skills or sabihin natin ng mga kaalaman
para kumbaga in case na dumating yung mga calamities, alam ng mga local people or local community ang kanilang mga gagawin. Okay? Next one is the organic and sustainable agriculture. No? Sa madaling salita, kapag sinabi natin na organic, it is a natural way na kumbaga ng pagtatanim or no, agriculture. No, pag sinabi natin na organic, kumbaga tinuturuan tayo dito ng mga natural way. Ano ba yung mga natural way ng pagtatanim natin? No? Andyan yung hindi na tayo gumagamit ng mga chemicals dapat. Kasi nga organic. Pag sinabi natin ng mga organic, gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng pataba, kagaya ng mga nabubulok. So mga let's just say jibs ng mga hayop, kagaya ng mga baka. No, ginagamit natin ito pampataba sa lupa. No, ito yung mga natural way or organic way ng pag-agriculture natin. Pag sinabi naman natin na sustainable, ibig sabihin yan, dapat yung organic way natin or natural way ng ating agriculture is hindi lang dapat ngayon. Ibig sabihin na sustainable, dapat sa susunod na generation is alam din nila at alam kung paano gawin yung mga natural way na yan. Okay? Okay. So next one is the global communities. So it is the international aggregate of national states. Pag sinabi natin na aggregate, ito yung pagsasama-sama or kumbaga let's just say pagtutulungan, no? Pag sinabi natin na global community, it is an international na grupo ng mga bansa na mayroong shared interests o problems, no? Tulad ng sa kalikasan, ekonomiya, kapayapaan, no? So ito yung parang pinaka-focus nila. So first one is the UN, no? The United Nations. It is a global organization that promote peace, security, human rights, no? Kung saan kumbaga pumapatungkol sa bansa o sa mga tao, no? Kasama ang UN sa global community dahil of course pinagsama-sama nito yung mga bansa sa buong mundo para magtulungan sa kanilang let's just say world issue. Okay? So yan, global communities, no? So from the word itself, global, so world community. Bakit kaya siya tinawag na world community? Dahil, of course, lahat ng tao at bansa sa mundo ay may magkakatulad na concern, no? Sa mahalagang issue, like for example, human rights, no? Karapatan ng mga bawat tao, global warming at climate change, ito yung sa pagbabago ng ating klima, peace and order, kapayapaan sa mundo o sa buong mundo, no? Pag sinabi natin na global community, ito yung international group of countries na kumbaga ina-address nila or binibigyan nila ng mga kasagutan yung ating problema, no? Especially ng problema ng sangkatauhan. That's the reason why we have this SDG or yung Sustainable Development Goals. Wherein in Sustainable Development Goals, we have this 17 goals na ginawa ng UN, no? Na kung saan ito yung tinitignan or kumbaga pinag-aaralan na makakatulong para sa mga tao. That's the reason why pinag-aaralan natin or we study the tawag dito, the Sustainable Development Goals or the SDG or 17 SDGs. It is simply because dahil ito'y kumbaga sinakatuparan ng UN, of course meron siyang goal or objectives na gusto makamit. Okay. So next, yan. Example niyan. So Philippine drug war. So UN votes to investigate killings. Why? It is simply because Philippines is also part of UN or United Nations. So that's the reason why inaalam ni UN yung or gustong imbestigahan ni UN yung mga killing or pagpatay, especially pagkamatay ng mga tao na may related sa drugs. Ayan. It is simply because ang pinaka-objectives nga ng kumbaga UN natin is yung alam yung concern ng ating bansa. No, kasama dyan yung human rights. That's the reason why gustong imbestigahan ng UN ang Pilipinas para sa drug war. Sa pagkamatay ng mga iba't ibang tao na related sa
drug wars, no? Okay. Next one is the sectoral communities. Include the voluntary sector or non-profit sector. Okay? Next one. Yan. When we say sectoral communities, it is voluntary, non-profit, and non-governmental. Also called third sector, no? NGOs or the non-governmental organization. Pag sinabi natin na sectoral communities, it is a group of people na nagtutulungan para sa isang layunin, no? Karaniwan dito is voluntarism, no? Or pagboboluntaryo, hindi para kumita, no? And of course, pag sinabi natin na sectoral communities, hindi na sila bahagi ng government, no? Kumbaga, nabubuo ang sectoral community or kaya nagkakaroon ng sectoral community or grupo ng mga tao kasi gusto na lang i-address or nagkakaugnay sila dahil sa isang interest. No, gusto nilang trabahuhin or gusto nilang kumbaga matulungan ang isang community kahit hindi sila doon mismo nakatira. Okay? Like, let's for example, there's a group of people na gustong tumulong when it comes to environmental awareness. So, ang mangyayari niyan, nagkakaroon tayo ng sectoral communities or nagkakabuo tayo or nabubuo yung mga grupo ng mga tao na nagsasama-sama sila dahil sa isang interest. Gusto nilang tulungan ng isang komunidad na magkaroon ng environmental awareness. Again, pag sinabi natin ng sectoral communities, it is a non-governmental organization. Voluntaryo. No? Ibig sabihin nun, wala silang sahod, hindi sila nakakuha ng benefit. Gusto lang nila is tulungan yung mga community. Okay? Okay. Yan. Ito yung type of or kumbaga example ng ating sectoral community. Okay? Next one is the social space communities. Okay. When we say social space communities, it is based on social spaces. No? Pag sinabi natin na social, ano yung social? Pag sinabi natin na social, it is the interaction. Space, ito naman yung lugar. Kung pinagsama interaction sa isang lugar na communities. No? So, it says here, ito yung grupo ng mga tao nagkakasama-sama or nagkakaugnay sa isang lugar. Or let's just say online. No? Kasi sabi dito, a social space is a physical or virtual space. Pag sinabi natin na physical, it is a social center, gathering place, town squares, ang mga malls, plaza, ayan. So, pag sinabi natin na, na physical, ito yung more on nakikita natin or napupuntahan natin. Mga parks, mga malls, and totoong lugar. No? Nagkakaroon tayo dito ng interaction or kumbaga pagsasama-sama. Yun yung ibig sabihin ng social space communities. And also, we have virtual. Okay. Pag sinabi natin, ayan, isa to sa mga example ng ating, kumbaga, physical, no? Social space in physical. Okay? This one. Yan. Pag sinabi naman natin na social space sa ating virtual space or virtual space niya ay online platforms, no? Na nagpapakita ng sama-sama or let's just say group of people na mayroong purpose o layunin sa specific na lugar nila. Like for example, dito sa Lazada. No, social space pa rin ito na matatawag, pero virtual nga. No, nagkakaroon tayo dito ng pagtitipon-tipon wherein meron tayong isang layunin. Sa Lazada, there is a consumer. No? Di sa Lazada, meron din tayong buyer. Ano ba yung purpose ni Lazada? Or bakit ba tayo nagkakaroon ng pagtitipon-tipon dito? Is to buy something or to buy kumbaga specific things na nagkakaroon tayo ng ugnayan or connection dito sa platform na to or sa virtual space na to. It is simply because meron tayong goal or meron tayong gustong kumbaga kuhanin or makita. So next one. So these also the examples of different types of platforms wherein ito yung mga bagay o ito yung mga platforms na nagkakaroon tayo ng interaction or pagsasama-sama. Like for example, sa Facebook. Sa Facebook, kahit hindi na tayo magkaroon ng physical space or social space in physical, nagkakaroon pa rin tayo ng pagsasama-sama. Gamit ng mga platforms na to, nakakapag-message tayo, nakakapagbigay tayo ng
thoughts, opinions, or shared infos. No, gamit ang Facebook. Same with other platforms, Twitter, no, Viber, and Messenger, Instagram. Meaning to say, virtual space is also a part of, kumbaga, space or lugar na pwede tayong magkaroon ng interaction sa mga tao. Okay? Ayan. So, characteristics of social space, people gather at information groups, grounds for primary purpose and other than informations or sharing. Meaning to say, to sum it up or yung mga nakalagay dito ay halos sa physical at saka sa virtual, ito yung mga lugar na nagkakaroon tayo ng interaction sa isa't isa. Sa physical, ito yung mga lugar na nakikita natin na napupuntahan natin. Sa virtual, ito naman yung mga platforms na nagagamit natin to connect with other people. So, yun lang yun. So, pag sinabi natin na social space, social interaction, space, ito yung lugar. Meron tayong dalawang lugar, physical at saka virtual. Gets? I hope na gets. Ayan. So, hanggang nun lang ang ating discussion. So, sana nawa ay may naintindihan sa ating or sa aking ginawang video lecture na to. And yun lang, good luck sa inyong darating na examinations. So that's all, and thank you everyone.